Magandang araw, kaibigan. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa dapat ba ipangaral ang salita ng Diyos. Ayan. Ito ang tatlong bagay na dapat natin gagawin. Una, kailan tayo mangangaral o maghahatid ng salita ng Diyos? Pangalawa, saan tayo mangangaral ng salita ng Diyos? Pangatlo, bakit ipangangaral ang salita ng Diyos? Yan pong tatlong yan ay pag-uusapan natin. Okay, let's go. Ganito po ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Tagalog. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ayan. Kailan dapat ipangaral ang salita ng Diyos? Wala pong sinabi kung kailan. Ang nakasulat dito ay ipangaral mo ang salita. Magsikap sa kapanahunan, sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral. Kahit ano pong sitwasyon, kahit ano pong panahon, ipangaral ang salita ng Diyos. Ito po ay utos na ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil marami ang taong hindi nakakaalam ng salita ng Diyos sa katotohanan. Alam din ang salita ng Diyos, pero yung katotohanan na dapat nilang malaman, binabaliwala nila. Kaya dapat nating ituro sa anumang panahon. Number 2. Ano po yung number 2? Ito ang number 2. Saan tayo mangangaral? Ito po ang sagot. Sa Book of Matthew, chapter 28, verse 19. Ganito po ang sabi sa English. Go ye therefore and teach all nations. Baptize, may issue na. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Saan tayo mangangaral? Sa buong mundo, sa buong mga bansa, ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil marami nga ang taong hindi isinasalang-alang ang salita ng Diyos. Hindi isinasapuso ang salita ng Diyos. Kaya dapat talagang ipangaral, ipalaganap ang salita ng Diyos kahit saan. Buong mundo, walang pinipiling lugar. Okay? Yun po yung number 2. And number 3, bakit kailangan ipangaral ang salita ng Diyos? Okay, let's go. Punta tayo doon. Ito po ang number 3 kasagutan. Bakit kailangan ipangaral ang salita ng Diyos? Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun. Dapat talagang ipangaral ang salita ng Diyos dahil ang lahat, walang mayaman dito. Dahil ang nabasa natin sa Biblia, Romans 3:23, all have sinned. Kaya kahit ikaw ay sikat na tao, ikaw ay mayamang tao, ikaw yung sikat sa buong mundo, wala kang sasabihin malinis ka. For all have sinned. Ang lahat ay nagkasala nga. Kaya dapat ipangaral ang salita ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Ano ba ang pakay ng Diyos? Bakit kailangan ipangaral ito? Dahil ang pakay ng Diyos ay huwag tayong mapahamak. Pag ipinangaral natin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, makakaalam sila ng katotohanan na ang Diyos ay nais
lahat tayo ay kanyang iligtas. Di ba? Naaalala ninyo ang sinabi namin John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Minahal tayo ng Diyos, kaya nga siya ay pumarito sa lupa para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ngunit ano ang tao? Ang tao ay nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang tao ay lumalayo sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ipangaral ang salita sa lahat ng mundo, sa lahat sa bansa. Yan ang sinasabi sa Biblia. Matthew chapter 28 verse 19. Bakit kailangan ipangaral? Dahil tayong lahat ay makasalanan. Kailangan natin magsisi sa pangalan ng Panginoong Hesus at tanggapin siya na ating tagapagligtas. Yun ang kailangan nating kaibigan. Bakit ako nangangaral? Ako'y maging isang bahagi sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit hindi ako nag-aral ng pagiging pastor, evangelist o kung anuman, wala po akong tinapos na pag-aaral. Ngunit kailangan ano ang sabi ng Diyos? Mangaral kayo ng salita ng Diyos upang maraming mga tao ang makaalam ng salita niya. Yan ang nais ng Diyos. Ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng bansa, lugar o anuman. Sa lahat ng tao, mayaman man, mahirap. Walang pinipili ang Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, ang tao ay maligtas. Madala sa buhay na walang hanggan. Hindi doon sa buhay ng walang hanggang kapahamakan. Kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Kaya, pag-isipan mong lagi ang mga salita ng Diyos na naririnig mo, nakikita mong may nangangaral, pakinggan mo. God loves you. Yun lamang, and maraming salamat sa iyong panonood. God bless you.